Alright, sige. Okay, so problem 1, we have factory quality control. So, we have a factory produces steel rods with a mean of 50 centimeters and the standard deviation of 2 centimeters. Again, lagi nyo check kung ano yung dalawang given, ha? So, dito, meron tayong 50 centimeters na given at saka 2 centimeters na standard deviation. Ibig sabihin, ang itsura nung normal graph natin is like this. Ay, parang mali. Lang. Ano ko na lang, gagamit na ako ng ibang normal graph. Dali lang para hindi na akong drawing. Normal graph. Ito na lang. So, kung may normal graph tayong ganito itsura. Okay? Ito yan, ha? Iba na lang. Yung 1, 2, 3 lang. Ayun, ito. Perfect. Yan. So, ayan, kita nyo, ha? Kita nyo yung ano. Kita nyo yung normal graph. Ha? Kita nyo ba yung screen ko? Ayan, sige. So, ito yung normal graph natin. Kung yun yung normal graph natin, ibig sabihin, given, from the given, alam natin na yung nasa gitna natin is, 50 centimeters, diba? So, this is what? 50 centimeters. Correct? And then, standard deviation is at, sabihin, 2 centimeters yung idadagdag natin per 1 left or per 1 right. Correct? So, yung 1 dito magiging, 52. Yung negative 1 magiging 48. Correct? Na-visualize ko ano nangyayari? Thumbs up nga kung na-visualize ko ano nangyayari. Doon sa normal graph. Sino hindi nakakasunod? Okay, sige. Ulitin ko So, given, ulitin ko yung drawing. Para cute. Okay, given natin is yung given natin is 50 centimeters, diba? Doon sa given, 50 centimeters, correct? Tapos, standard deviation daw niya 2 centimeters. Now, kung i-graph natin siya, or lalagay natin siya sa normal graph, kasi sabi niya, normally distributed naman daw siya, diba? So, ibig sabihin nun, kung ito yung normal graph, yung nasa gitna is what? Itong 0, instead na 0 siya ay 50 centimeters. Correct? Tama ba? Tapos, per 1 step, kagaya nito, 1 step yan, di ba? Is what? Equal to 2 centimeters. Tama? Correct? Therefore, itong 1 na to is what? 52 centimeters. Tapos, yung negative 1 dito, magiging 48. And so on and so forth. So, magiging 54 to. Ito ay 56. Ito ay 46. Ito ay 44. Correct? Nasundan? Kung paano mag-plot sa normal graph. Thumbs up nga kung tama. Kung nasusundan. Okay, good. Ha? Ano? Sige. Now, sabi dito, what percentage of the rods are longer than, what percentage of the rods are longer than 54 centimeters? Okay. So, what percentage of the rods are 54 centimeters? So, kung titignan natin dito, sa graph natin, asan yung 54 centimeters?
Nasa yung 54 centimeters? Nasa may 2, diba? So, ito siya. Ayan. Correct? Ito yung hinahanap natin. Nasa may 2 siya. Tama? Now, ang question is, ano daw yung probability or anong percentage yung mga rods niya is greater than or longer than 54 centimeters? So, paano natin gagawin yun? At titignan natin ay, ano titignan natin? Yung area na to. Diba? Yung area na to, ito maliit na area na to. Kasi yan lang naman yung longer, diba? Tama ba? Correct? So, kung ang 54, diba? Kunyari, hindi natin alam na 2 siya. Pwede natin siyang kunin. Z-score ng 54 is equals to what? 54 minus 50, tama? Over 2. Equals to 4 over 2 equals to 2. So, tama. Nasa 2 siya, diba? Yun yung Z-score. Correct? Tama, no? Now, ang gagawin natin, next is, using the Z table, hahanapin natin kung nasaan dito yung 2.00. Kasi 2.00 yan, diba? 2.00. So, tingnan natin ngayon sa table. Nasaan yung table natin? Yan. Natin table, ha? So, kung ito yung entry, 2.00. So, titingin tayo sa left. Ito, 2.00. So, kukunan ko lang ng picture, ha? Para makita ninyo. Para mas na-visualize nyo siya. So, ito siya. 2.00. Ay, mali. Ito pala. Ayan. Ito siya, diba? Ito. Tama? Z-score at 2.00 is this one. Tama? 0.9972. Correct? Tama ba? Ngayon, ganito mag-inspect. Okay? Titignan nyo ngayon yung graph ninyo, yung pinagkuhanan nyo ng value. Sabi dito sa value nyo, ito yung drawing, di ba? Importante itong drawing na to, Mula sa kabilang dulo sa left, papunta doon sa Z-score na target mo na 2.00, yun yung area, 0.9972. Okay? So, ang totoong nakuha mo dyan is hindi yung isa, kundi yung ito yung nakuha mo dyan ng 0. Itong 0.9772, ito yan. Yan. Ito yung 0.9772. Yung part na yan. Okay? Nasundan? Yung part na yung sinasabi yung 0.9972. Ngayon, kung a-analyze mo, yan ba yung hinahanap nating value? Hindi, di ba? Kasi, yung nakuha mong to is what? This is the P of Z less than 2.0. Tama? Kaya siya 0.9972. Ang kinukuha natin is yung greater than. Correct? Therefore, anong gagawin natin? Di ba total nitong lahat ng to 1? Yung total ng lahat ng area na yan is equals to 1. So, kung gusto lang natin makuha yung blue part, itong blue part lang na to. So, ano siya gagawin natin? Magiging 1, 0.9972. Therefore, the probability or the percentage of having it
greater than 47, ay 54, di ba? 54. Pwede natin sabihin Z54. Hindi natin gawin ganito na lang para mas madali masahin. Z54 is what? Equals to what? 0 point, ano to? Yeah. Ano yung sagot? Ayan, 1 minus 0.9972 is equals to 0.028. Tama ba? Yes. Ay, 9772 pala ito. Sorry. Manila, sorry. 9772 pala, sorry. Yan. Okay? Two. Yan. Or, equals to 28%. Ibig sabihin, 28% nung production is greater than 54. Sundan. Clear ba? Clear? Thumbs up nga kung clear. O, ilan lang nakaintindi. Paano yung iba? Number 2. Ay, next, letter B. The factory rejects any rod that is shorter than 47 centimeters or longer than 53. Okay? What proportion of the rods are rejected? Okay, so, tingnan natin kung anong ilang percent yung nagpas ng 47, correct? At saka ng nagpas ng 53. Yung i-reject natin. Okay? Sundan. So, ngayon, ang gagawin natin is dito sa graph, no? Titingnan natin ngayon yung okay. So, okay na tayo dito sa mga So, hindi na si 54 ang hanap natin. Ang hanap na natin sino? Sa B. Sino na yung hanap natin? Sa B, we have what? 47 tsaka 53. Correct? Ang hinahanap natin dito ngayon is what? Yung probability of what? X is what? Less than 54 and the p-value ng X is what? Greater than 53. Tama ba? Correct ba yun? So, ngayon, kung titingnan natin siya dito, ang hinahanap natin is hindi siya sa 54. Dito siya banda. Correct? Ito yung 53. Tama ba? And then, ano yung isa? Ay, 43 pala. Ano pala yung isa? 47. Yung isa naman ay 47. So, andito siya banda. Okay?
So, kung i-graph na, i-ano natin siya, ang hinahanap nating area, so, nakita nyo, papansin nyo na ang ang normal distribution, laging area lang ha. Ito, at saka ito. Tama? Ngayon yung dalawang area hinahanap natin. Correct? Tama ba? So, paano natin siya kukunin? Okay, first, kunin muna natin yung z-score nila. So, z-score ng 47 is equals to, ilan siya? 47 minus 50 over 2 is equals to divided by 2 is negative 1.5. So, nasa negative 1.5 siya. Okay? Correct? Next is the z-score ng z-score at 53 is equals to 53 minus 50 over 2 is equals to 1.5 din. So, positive naman na 1.5 siya. Ngayon, tignan naman natin ngayon yung meron sa ating graph. So, we need to find negative 1.5 sa ating table. So, negative 1.50. So, ito siya. 0.668. Tama? So, 0.668. And then, ano? 1.5 naman. So, positive 1.5. Okay, ngayon, kung titignan nyo ulit, ito, yung z-scores natin ulit, no? Yung negative 1.5, does it make sense na siya ay 0.668? Does it make sense ba? Hello? Yung negative 1.5, does it make sense? Negative 0.668. It makes sense kasi, syempre, maliit lang siya. Kasi, tsaka doon sa graph natin, no, from the leftist or the, left part, no, papunta siya sa right, papunta siya kay negative 1.5. Therefore, alam natin na kapag less than 47, it is 0.668. Tama? Ngayon, yung naman, x greater than equal to 53 naman. Does it make sense to you? Yung nakuha nating value, negative, 0.9332. Meron ba siyang kamuluhan? No? Kung tinignan natin siya yung 0.977, yung 0.9332, yan yung yung area mula sa negative 3 papunta sa 1.5. So, therefore, hindi siya pwedeng ganun. Kasi sakop niya lahat diba? Ang gusto natin is yung greater than sa kanya. Itong nasa kabilang side. Diba? So, magiging siya? 1 minus 0.9332. Okay? So, magiging
0.0668. Tapos, pagdudugtungin lang natin sila, i-add together lang natin sila. Therefore, yung proportion that is rejected is P of x less than 47 plus P of x greater than 53 equals to 0.0688 668 pala, sorry. Okay ko siya saan? Wala sumasagot Pa-exam nga ako bukas. May sa next week. Yan. So, we have 13.36% na nare-reject. Okay? Sundan to. Good tayo dito sa number na to. Number 1. Pwede tayo mag-exam, no? Pwede na. Siyempre. O, number 2. O, ganun lang din yan. Parehas lang yan. Kailangan masanay lang kayo doon sa pagtingin sa graph. Yung pagtingin-tingin sa graph, kung make sense na tong graph na to, baka mamaya hindi. Okay? Doon na kayo sa graph, medyo malilito dyan. Pero everything else, madali lang yan. O, number 2. Sino may sagot sa number 2? Mayroon namin nagsagot ito, di ba? Nakaraan, number 2. O, sige. Skip na natin. Nagets sila may number 2. O, discuss ko pa to. O, sige. Solve natin muna lahat. O, good na to. Copy nyo na to, para may solution kayo. Ito yung A pala. Always box your answer o kaya shade nyo, ha. O, number 2 tayo. Oh, the scores of a university entrance exam is as follows. In the normal distribution, follows the normal distribution with mean 75 and standard deviation of 8. Oh, di ba 8? Oh. Copy ka na lang muna yung normal graph sa taas. Okay, so ayan, meron tayo normal graph. Okay, what is the probability that the random chosen number, so alam natin dito yung 0 is what? Ito yung 75. And then, per isang increment is equals to 8. Kasi yung standard deviation natin, di ba? So, this will become 75, 83. Di ba? Tapos, 8 plus 3, 91. Ito ay 67, 59. Tama ba?
59.50. Okay? Masundan yung pag-plot nung sa ano. Nag-a-add lang tayo. Tapos pagka nasa kabila, nagsusubtract tayo. Nasa kabilang side. Okay? Yung subtract natin yung mean sa ano. Sa standard deviation. Oh. So, saan tayo? What is the probability that a random chosen student gets a score that is above 90? Okay? So, hinahanap natin si A. Okay. Hinahanap natin si A as what? Yung above 90, di ba? So, above 90%. So, ang gagawin natin, we're going to get muna yung z-score ng 90. Okay? Z-score ng 90. Para alam natin kung saan siya naka-place. Okay? So, equal siya sa 90 minus 75 over 8 equals siya ay positive 1.875. Okay, so nasa bandang 2 na siya. So, kung titignan daw natin yung score, tama naman. Make sense naman kasi malapit siya sa 91. Saan dito siguro banda yan? Ito yung 90. Okay, ang gusto niya malaman is what is the probability of above 90. Above 90 siya, ha? So, hanapin natin sa 1.875. 1.8 1.87. Tama ba? 1.87. Nine point 0 point ano yun? 9693. So, yung probability ng equals to 0.9693. Tama? Tama ba yung nakuha nyo? Kaya lang, again, masyado siya malaki. Oh, this is what? Less than yung pinapakita nyo na dyan. 1.875. Okay, that is less than. Okay? Ano next natin gagawin? Ma-minus 1 tayo. Okay, so P of Z greater than equal to 90 is equals to 1 minus 0.9693 equals to alam ko na sa kayo nahihirapan sa table. Table kayo nahihirapan, no? Yung pagtingin sa table. .03 or 3%, 3.07%. Okay?
May question for this one? Taas kamay, hindi nakaintindi. Oh, good na tayo? Hello? Okay. Yung iba? Ano siyan? Sasundan mo ba? Okay. The top 5% of students receive a scholarship. What is the minimum score that a student should comply? So, ito, medyo nakakalito lang, pero kailangan masanay kayo. This time, ang hinahanap nyo naman yung particular value ng x. Okay? Particular value ng x. So, sabi dito, ano daw yung sa ano niya? Hanapin natin yung z ng 0.05, no? Kung ano yung z niya. Yung z reverse niya. Okay? So, sabi dito, find x such that p of c of z score is equals to 0.05. Okay? So, from the z table, paano natin siya kukunin? From the z table, paano natin siya kukunin? Yung 0.05. O, dito, paano yung siya kukunin? Look for the value that has or close to 0.05. Okay. And get to the mean. Kaya lang, kung titignan mo nga, tama ba yung ginawa mo? Ng ganun ng ano mo. 0.05. Dito. Negative, ano yun? 3.4. Diba? Kung titignan mo siya. Ito yun, no? 0.05. 0.05. Ano yun? Diba? Kaya sabi niya, hindi naman yun eh. Kasi, bakit? Hinahanap ko yung top 0.05. Diba? Hinahanap tayo yung top 0.05. So, paano natin gagawin to? We're gonna be finding x. Diba? Hahanapin natin yung x. Pari ko. So, if the top 5%, this means, ano siya? This means this is what? 95%. Hinahanap natin yung pang 95%. Diba? Hinahanap natin yung 95% na yan. So, hanapin natin yung pang 95% or
Ito siya. Yung na 95, top 5% 95%. So, hanapin natin dito yung may 0.95. Diba? So, that is what? 1 point. Ito siya. Yung 1 point, nasa 1.6. Yan, itong dalawa. 1.64 or 1.65. Yan. Pwede pong 1.65 na, if you would like to. Or 1.64. Pwede na yun. Kunin na lang yung mas mababa. So, ang hinanap natin dito ay Z at 1.6, 1.64. Pwede yung 4, pwede rin 5. Pwede rin 4, 5. Magkasundo na lang tayo. Pag ganito, sige, 4, 5 na siya. So, 6, 4, 5. Okay? Clear? 1.645 siya ha. Ito siya, 1.6 at saka 5 sa 4 at saka sa 5. Dalawa kasi yun. So, pwede mo siyang assume na nasa gitna niyan. Okay? Clear? Clear ba yun? Hello? Thumbs up kung naiintindihan. Ako, si Anika lang nakaintindi. Ano yung iba? Naiintindihan mo ng iba? Aray ko. O, ngayon 1645 na siya. Yung hinahanap natin yung Z-score. Pwede natin ngayon mahanap kung ano yung minimum na score for top 5%. Okay? So, to do that, diba, ang ano yung sa ano natin sa Z-score, ito, diba, yung ano natin, formula natin. Ngayon, this time, we're gonna be looking for the X. We're looking for X. Ito, X ito. So, pwede natin sabihin, using algebra, diba? Multiply natin si standard deviation with Z. Tapos, transpose. Magiging mu plus Z. Standard deviation. Correct? Now, to get that, to get X, we have what? 75 plus yung Z natin is 1.645 times 8. So, X is equals to 88.16 or 88.2. Sundan to. Tapos kamay na nakasunod sa na ano, example number 2, base 2. Yes, Bennett. Yes, kagaya niya sinabi, top 5%. Minsan nagkakamali kayo nang hahanapin nyo is yung lumalabas sa 5%, di ba? Dito. Yung Z-score na 5%. Kaya minsan mapapatingin ka, sir, bakit hindi negative yung sagot? Diba? Yung type 5% na yan is the 95% or the 95th%. So, hanapin mo yung pang yung lalabas is 0.95. Okay? So, pag ganun na nangyari, nakuha mo na yung 0. Yung Z at 95, no? Or Z 0.95%. So, yung ganun lang. I-reverse mo lang siya. Madali ba? Hello? Yung iba nakakasunod pa ba?
O ano na, inatake na sa puso. Ay ko. Ano, buhay pa? Ayawan na. Aidan, ano, buhay pa? Ayaw na. Si Aidan, kamusta si Aidan? Oh, Sean, ikaw, kamusta? Di ba ito yung dinidemand mo sa akin isang araw? Ano? Kaya ba? Puro ganito exam nyo, pero mas mahirap ng konti. Oh, problem 3 na tayo. Problem 3 na. Oh, still breathing daw si Norman. Napakasige ng laban eh. Bonus question yun. What is the derivative of the following equation? Anyway, sige. Number 2 na tayo. Number 2 na daw tayo. Number 3. An airplane weighs at around yung passenger ano. Oh, ito dapat alam mo to ano siya na. Pag taga Xavier mahilig nag-a-abroad eh. Diba? Hindi kayo gagraduate, diba, pag di nag-a-abroad? Ano yun yung Xavier China experience? Saan yung number 2? 3? Number 3, no? Number 3. Meron daw airplane na ang weight limit niya for baggages, ang maximum niya is 23 kilograms per passenger. Tapos, ito daw yung tawag dito, 23 kilograms. Then we have a mean of 19 kilograms and 3 kilograms. So, sabi, may limit siya na 23. Okay? Pero, meron kang, 19 kilograms at 3 kilograms increment, diba? 3 kilograms increment. 3 kg. So, this is 21, 22 kilograms, 23 kilograms. So, hanggang dito lang. Hindi na siya lalagpas siya. Okay? So, then,
Ganun lang. Wala na. Hindi na lalabas na, syempre. What proportion of passengers exceed the 23 kilogram limit? So, ito yung mga madaming dala. No, dala nila yung bahay nila minsan. Ano ba kayo? I mean, light packer ba kayo? Hindi ko maalis. Ako, minsan dala ko yung cabinet ko eh. Ay, dala ko yung ref. Takot magutom. Buti nang walang masuot. Basta hindi magugutom. Then, okay. What proportion of the passengers exceed 23 kilograms? So, we have 22. Ay, shucks, mali pala to. This is 25 kilograms. Yung 2, 25 siya. So, hinahanap natin dito is yung 23. Yung ito. Ano yung z-score nitong 23 kilograms? Okay? So, to do that, we have to calculate. So, we have 23 kilograms, no? Exceeding siya. So, we need to get the z-score of the 23 kilograms, which is 23 minus 22, minus 90. Diba? 90 divided by 3. Tama ba? Equals to 1.33 or 4/3. Okay, so we have the z-score of 1.43. So, ito ay 33. 1.33. Okay, sundan. Nakukunin naman natin ngayon yung yung area exceeding naman ulit. Okay, so exceeding siya ulit. So, dito siya. Yung area nito ng 1.33 and beyond. So, going to get the probability or the p-score or the probability of 1.33 or z is greater than 23. Equal siya sa, hanapin natin yung 1.33. 1.33 sa table. 1.3 and 3. 0, 1, 2, 3. So, 0.90 82. Ayan. Tapos kung-minus 1 lang tayo kasi nga, again, yung kabilang side ng binibigay nito, 0.9082. No, yung kabilang side yung inaano niya. Okay, so equal siya sa 0.0912. So, yun yung probability, no? Or, around 9%. 9% ang hinahanap niya. Okay? Or, ang nag-exceed. Okay? Then, yun natin yung letter B. So, sa letter B naman, the airline wants to set a weight limit so that only 1% of the passenger exceed it. What should be the new limit? Ito naman ulit, hanapin natin si X such that yung Z natin is greater than Z o na maliit. Ayan. So, at 0.01. So, hanapin natin ngayon dito yung 0.01 or ano to? Ano ba 0.01? Kasi upper siya di ba? Pwede yung sabihin siya ay 1 minus 0.01
0.99. So, dito yun. Sa 2.3 yata yung nakuha ko dun. Ayun, ito. Pag ni-round off to. .3 0.1 ito 0.99.9901. So ang z-score nito is equals to 2.33. Tama? Correct? Sundan ba? Okay. And then, to get the x, no? Baliktad ulit siya. We have mu plus z equals to 23. Ay, sorry, 19 pala to. 19 plus 2.33 times 3. So, ang new limit natin is 19 plus times 3. So, 25.99. Ito yung kilograms. Ito yung bagong weight limit. Oh. Para sure sila na 1% lang yung mag-overweight. Okay? May question? Tanong. Tanong na. Tanong na guys, ano? Grabe si Anika, binubuha ko. Ano na? Nakuha ba? Sean? Teo? Si Norman. Correct daw yung sagot niya. Aidan, kuha ba? Jaime, Kobe. Si Paula, nakuha ni Paula. Si Angel, nakuha ni Angel. Angelic, nakuha ba? Sean, kaya na mag-exam next week, no? Exam na. Exam na agad. Number 4. Sino gusto magsagot ng number 4? Sino may sagot sa number 4? Number 4, sino? Number 4.
Wala? Anong gusto mong sagot ng number 4? Sige, kayo magsagot ng number 4. Sagutan nyo to. Number 4 tsaka yung number 5. Nasagot mo normal sa number 1, part 1. Saan? Ano sagot? Post mo, Norman. Part 1. Parang hindi yun yung sagot. Hindi yata yung sagot, Norman. Number 4 yun, ah. Okay. 15%? Mag-ibig. 850 minus 1,000 eh. Over 120. Ha? Hindi, kukunin mo na yung Z-score, syempre. Ha? Yun, doon ka nagkamali. Tingnan mo mabuti. Si Gabriel tama. 10.56%. Sige nga, pakita mo yung solution mo. Screenshot mo ang solution mo. Sasagot. Where is your answer? Solution. Which is 2 point. And negative 1.25. Okay. And then, yung P niya at Z at less than
Negative 1.25 is equals to, ito medyo straightforward to, di ba? Maximum lifespan of 99%. Sige nga. Parang yung kanina lang din yan. 720.4. Okay, pwede. So, hanapin natin ulit si x, diba? Find x such that p is less than z. Tama? At 0.01. So, asan dito yung 0.0? This is what, 99%, diba? This is 99%. Ano yung ginamit natin 99% kanina? Negative 2.33. Diba? Ito yun, Tama? So, equal siya sa z is equals to negative 2.33. Tama? Correct? So, x equals to 1,000 plus negative 2.33 times 120. 720.84. Okay? Sundan. Clear ba tayo dito? Number 5. Ano yung negative 2.33 times. Ito siya. Dali. So, hanapin natin si negative 2.33 or si 0.999, 0.001. 0. Ito. Siya yung 1% eh. 0.01%, diba? Yan. Ito siya. Ito yung 1%. Nasundan, Jaime. Kung bakit negative 2.33. Ito yung hinahanap natin yung 0.01%. Ito yung pinakamalapit. Lagi yung mas mababa yung kukunin mo, ha. So, kunyari, ito. 0.0102. So, lagpas na siya eh. So, doon ka sa mas mababa. Yes. Pa-find mo lang siya sa z-table dito. Kaya kailan medyo malaki yung z-table mo. Yun ba yung tinagtataka mo kanina pa? Saan nanggagaling yung mga z na to? Ito mga to. Ayan. Okay. Number 5.
At the hospital, hospital, patient, okay, high blood pressure, the systolic blood pressure of patients in the hospital. Systolic, ibig sabihin, away from the heart yata to. Follows a normal distribution of with a mean of 120 millimeter mercury and a standard deviation of 15 millimeter mercury. Okay. So what is the ayan. So given a patient is considered hypersensitive if their systolic blood pressure is above 140, what proportion of patients in the hospital are hypertensive? Oh. The hospital wants to classify the top 10% of patients with the highest blood pressure for a special study. What is the minimum blood pressure a patient must have to qualify? Wawa naman si Marco. Hindi kasi nagcha-charge eh. Sige. Ano? Solve natin to May mas marami mga word problems sa mga susunod na linggo Sampling na tayo next week. So dito we have mu is equals to 120 and then the standard deviation is equals to 15. Tama? Now, ang sabi dito is the proportion of P at Z as greater than 140. Diba? Hinanap natin yung mga 140. So, hanapin natin yung Z at 140 or yung Z-score ng 140. So, 140 minus 120 over over 15, tama? Equals to 1.33. Tama? So, 1.33 siya. So, again, titignan natin sa map. Yung 1.33 positive is ito. So, P that is Z greater than 1.33 is equals to 1 minus 0.9082 equals to 0.0912. Ano bang ginawa ko? Ay, hindi pala nakita. Shucks, ulitin ko to. Paharang pala tong ano. Ulitin natin. So, Z is equals to greater than 140. Okay, so equal siya sa, hanapin natin na yung Z at 140 na Z-score. Equal siya saan? Sa 140 minus 120 over 15, 1.33. Now, hanapin natin ngayon yung P at Z equals to 1.33. Currently, dito ay
ito ay less than tong makukuha natin dito. So, ano siya? 1.33. 0.9082. Yan siya. So, kapag P is greater than 33 or 1.33 pala, sorry. Equal siya sa 1 minus 0.9082. Yan. Okay? Ayan, very good. 9.8%. 9.18 pala percent. So, next is, yung top 10 naman daw. Top 10%. The hospital wants to classify the top 10% of patients with the highest blood pressure for a special study. Okay? What is the minimum blood pressure a patient must have? So, again, ano ulit to? Find X ulit to, no? Find X at P, Z greater than Z. Or, hanapin natin yung 0.1 from the table. So, asan dito yung 0.1 sa table? Yung Z value, ha, is 0.1. Dito yung sa 1.2 something. Ito yung pinakamalapit. Kasi ito 9 na to eh. 0.9015 na yung 1.29. No? Yung 1.29 nasa 0.905 na siya. So lagpas na siya ng kulang na siya na 0.1 on or 10%. So dito na tayo sa mas mababa, 0.8997. So ano siya? Ano yung 0.8997? Siya ay 1.28. So, Z is equals to 1.28. Ito yung hinahanap natin ngayon. So, X equals to 120 plus 1.28 times 15 equals to 120 plus 13.922. Okay? Nasundan? Dito kayo magpa-practice sa paghanap ng Z-score, ha? Baka dito kayo malito. Ayan, yung paghanap ng Z-score na ganyan. Kailangan naging pinakamalapit pero less. Okay? Closest pero less. Hindi siya pwedeng lalagpas kahit konting-konti. Okay? May question. Tanong. Magtanong kayo. Kasi ako magtatanong ngayon. Wala magtatanong. Ako na magtatanong.
Yes, oo, provide. Pati yung ano, yung formula table ng mga iba pang mga distribution, yung media node nun. Provide ko lahat yun. Ang di ko lang po provide syempre yung sagot. 'Di ba?